Ayan guys, bago po tayo umuwi, no, pinuntahan po namin itong dulo nung halamanan. So nandito po tayo sa mga kainan. So hindi pa siya restaurant, parang mga booth lang din po. So ating tignan itong dulo ng halaman ako ng mga pagkain ng meron. So ayan guys, ito yung mga mapipili nyong menu. So yung tatlo pong store sarado pa, kaya hindi natin siya mapipicturean kung ano pong mga choices na pwedeng bilhin. At ito pong sa kay nanay. Ano pong pangalan ng ano niyo po? Mang Balok. Ito, Mang Balok. So, Banox. Mang Banox. So, kauna-unahan po ng katabi ng parking. So, ito po mga menu nila na pag dumayo po kayo dito, possible ito po mga mabiling sa kanila. Ito po, no, pag kayo bumili ng halaman dito sa garden, ang dulo po ay merong parang garden restaurant. So hindi po siya talagang restaurant, booth. So yun po mga pinicturean po natin ng mga possible na pwede nyo kainan. Kung kayo po ay magtatagal pumili ng halaman, dito na aabutin ng pagkain. So let's go, tayo po ibibili na ng ating kakainin. So yan guys, ito yung in-order ko. Pork silog. So malaki rin yung pork niya. At marami rin yung fried rice. At meron pa tayong dessert na atsara. Then look on the eggs. The egg. Yan. Yes. Oh, ang dami nun. Akal mo pa sige. So yan. Isa po yung sa mga order nyo dito. Hello. Konti na lang to guys, matatapos na to. At ayan guys, pagkabili nga natin kanina ng mga halaman sa Tagaytay, ayan, itinanim ko na po sila pagtungtong ng alas 6 ng gabi. So dahil ito po yung pinakang mas okay sa akin na oras dahil hindi mainit at medyo hindi nakakapagod yan pagka hindi ka banas na banas sa ginagawa mo. So ipapakita ko po sa inyo. So ayan na po yung ating binili. At ito, wala na tayong nabilhan dahil ang mamahal po ng benta ng iba, yung mga katabing tindahan ng gardena na yon,
500. So ang liit po nan para sa 500. Pero yung bili po natin yan ay 300 pesos lang. 350 pero binigay ng 300. So babalik po tayo sa tindahan na yun dahil sila po ay mura at maganda naman ang quality ng kanilang mga pananim. Kung makikita nyo po, malusog at matataba ang dahonan. At ito rin po yung binili natin sa kanila. Yan, tinanim ko na po. At ito po maganda. Libre po ang 2 piraso dyan. So maraming salamat dun sa maraming salamat dun sa mag-asawa na nagbigay sa atin ng free na 2 halaman para pandagdag dito sa ating pananim. So ipapakita ko po sa inyo ng buo. So ayan yung ating Chinese bamboo na hindi po napasama sa video dahil isinabay lang po natin sa ating produkto na cooking oil. So ayan, nakatanim na po at buhay na buhay dahil 3 days na rin po silang nakatanim dyan. At dahil po ika 5th days, so ayan ang bagong updated ng ating landscaping, DIY landscaping. Ito po, babalik tayo, kuha tayo ng 3. At ayun nga po guys, ang ating updated sa ating landscaping. At meron po ipapakita sa inyo. Ito po hindi ko So ayan, itatanim din po natin yan. Ilalagay natin dun sa mga dati kong malalaking paso. Ngayon, kung hindi siya maganda dito sa formation dito sa tagiliran, so possible isoli ko po yan dun sa kung saan kami unang tumira ng aking asawa. Yan naman po sa amin po yan. Iniwan ko lang po dahil wala pong paglalagyan ng mga panahon na nilandscape din po namin ito at hindi siya bumagay sa forma. So ganun din po ang gagawin natin. So ayan po ang kabuuan ng ating nila-landscape. Simple lang po yan, pero dahil sinisingit ko lang po sa oras na bakante po ko, na wala tayong pick up or deliveries ng mga produkto natin, kaya po natatagalan at inabot nga po ng 5 araw. So pang 5 araw po ngayon. At ngayon po guys, pipilitin natin yan na matapos ng ilang araw na lang. So pilitin natin tapos ng 7 days. So 5 days, so may 2 days pa ako. Pipilitin na po natin tapusin yan. Pero hindi po kaya dyan. Yan, yung ilalagay ko pong design dito, ang masasabi ko pong kayang tapusin, yung mga nakalatag, nakaporma para bubuhusan na lang po natin ng mga pebbles or mas kilala sa tawag na mga bato. So i-update ko po kayo sa magiging itsura ng ating nila-landscape or itong ating ginagawa. So abangan niyo po.